So hey, what's up mga ka-idol? So, syempre, this is Oliver TV again mga ka-idol. So, kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel, huwag nyo naman kalimutan paki-subscribe, paki-click nyo yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. At syempre, nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. Huwag nyo naman kalimutan paki-follow na rin at paki-like sa mismong video mga ka-idol. So, ang kwento natin mga ka-idol dito yung basketball player mga ka-idol na walang paa mga ka-idol. So, walang binti. So, ito yung meron pa dito mga ka-idol na pinakamaliit mga ka-idol na ito yung tatlong pinaka-unique sa naglalaro ng basketball mga ka-idol dito sa ating mundo mga ka-idol, no? So, sabayan niyo akong sabayan niyo akong manood sa video na ito mga ka-idol na nanggaling kay Chad TV mga ka-idol. So, bisitahin natin si Idol Chad TV. Marami po siyang mga video na naka-upload sa kanyang channel na patungkol sa mga basketball, sa mga history ng basketball mga ka-idol. So, bisitahin niyo na lang. So, wag na natin papatagalin mga ka-idol. Ipi-play na natin to. So, excited na rin ako na meron pa ng tao na ganito na naglalaro ng basketball. So, let's go. Ito, ang mga pinaka-nakakabilib na basketballistang makikita nyo. Pinanganak na walang binti at hindi pa rin nagpapigil si Josiah Johnson na abutin ng pangarap niya. Saan ka ba makakita ng ganitong atletang nakikipagsabayan sa depensa, may respetadong shooting sa opensa at nagko-crossover pa? Kaya na mag-tryout siya sa isang amateur na basketball team sa eskwelahan nila, hindi na sila nagdalawang isip na kuhanin ng serbisyo niya. Bata pa nga lang kasi si Johnson, halata nang hindi siya nagpapalimita sa kapansanang ibinigay sa kanya, na kahit walang binti at paa, namuhay siyang parang isang normal na bata. At hanggang ngayon, ang ganitong disposisyon sa buhay pa rin ang pinanghahawakan niya. Kaya nakipagsapalaran siya at sumubok pumasok sa Moore Middle School basketball team taong 2022. At doon kahit na may pagkukulang siya, tinanggap siya ng buo ng team at ng mga kapwa niya atleta. Maaaring ang iba sa inyo nagtataka bakit hindi na lang sa isang wheelchair basketball team mag-tryout si Josiah. Mas madali sana at patas ang playing grounds para sa kanya. Pero nang tanungin siya patungkol dyan, ito ang sabi niya. Exactly. It was easy. It was too easy. You wanted more of a challenge. Masyado nga raw madali at mas gusto niyang ma-challenge, kaya ito ang pinasukan niya. Kaya bukod sa skills na dala niya sa loob ng court, nagsilbing isang malaking inspirasyon si Johnson sa mga batang kasabayan niya. Kasi kung siya ang physically challenged ay nagawang makapasok sa starting lineup ng kanilang kupunan, siyak na mas kaya ng mga atletang mas buo at mas maswerte sa kanya. Diba? At bukod kay Josiah, may isa pang basketballistang gumagawa ng pangalan kahit napagkaitan ng physical na regalo para maging isang elite na atleta. Meet Darnell Rogers, ang 5'2" gwardyang naglalaro ngayon ng Division I basketball sa NCAA. At sa height na yan, siya ngayon ang pinakamaliit na D1 b-ball player sa kasaysayan ng sports. Pero wag kayong paloko dahil kahit parang bata ang height ng baller na ito, seryoso ang skills at talento niya sa pagbabasketball. Maliksis, shifty at explosive, ilan lang yan sa mga offensive weapons na ginagamit ni Rogers sa loob ng court. Kaya kahit na halos isang ruler ang tangkad sa kanya ng mga kasabayan niya, naging sakit pa rin siya ng ulo mapa-opensa o depensa. Nakatulong din na malakas ang pangatawan nitong si Darnell kaya magdadalawang isip ko talagang salagin at sagupain siya sa ere. At isa pa, dahil nga mababa ang stature niya, nakatulong ito para makadevelop siya ng ball handling skills na practically unmatched sa pinaglalaroan niyang liga. Ang mababang dribble ni Rogers ang susi sa unguardable na crossovers niya. At combined with his speed and explosiveness, napakahirap i-contain ng bulinggit na ito sa opensa. At sa kabilang banda naman ng court, nabaligtad rin niya ang pagkukulang niya sa height at ginawa niya itong bentahe para makapagpahirap sa depensa. Dahil sa mababa rin niyang stature, napakadali para kay Darnell na sumundot at maagaw ang dribble ng mga kaharap niya. At laterally, siya rin ang isa sa mga pinakamabilis na on-ball defender sa liga. Kaya ang mga nabanggit kong yan, ang mga dahilan bakit nag-e-excel si Rogers sa pinaka-prestiyosong college basketball league sa buong mundo. Sa peak nga ng kanyang stint sa UMBC, nag-average siya ng 14 points, 3.4 rebounds at 4.3 assists per game. At para sa isang 5'2" gwardya, that was impressive. Pero sagutin natin ang pinaka-importanting tanong na alam kong nasa isip nyo rin. Kaya ba niyang makapasok sa NBA? Unfortunately, hindi. Kung ikukumpara kasi natin siya sa pinakamaliit na NBA player sa history ng liga na si Bogues at 5'3", malayong-malayo ang kalibre nilang dalawa in terms of numbers. Sa skill set halos pareho, pero sa ceiling, di hamak na mas mataas si Muggsy in terms of basketball IQ at passing ability. Isa pa, wala na ring NBA team ang susugal sa isang 5'2" gwardyang halatang magiging isang liability sa era ngayon ng NBA. Don't get me wrong, hindi ito atake sa skills at talento ni Rogers. Bagus,
Isa itong obserbasyon sa pagbabago sa era ng liga. Kung dati okay lang kumuha ng maliliit na gwardya, ngayon umiiwas na ang NBA team sa pagpili ng hyper-specific na manlalarong walang versatility sa posisyong nilalaro nila. Ibig sabihin, mas gusto ng mga prangkisa ngayon ng mga atletang kayang i-fill ang multiple positions depende sa sistemang tinatakbo nila. Kaya nga palaki na ng palaki ang mga uno sa NBA, di nyo napapansin? Minsan nga hindi mo na malaman kung sino ang point guard sa loob ng court dahil lahat ng nasa lineup kayang magmando at magdala ng bola. At sa era ng positionless na basketball sa NBA, hindi talaga makakasurvive ang 5'2" na gwardyang si Rogers. Kaya kahit na gaano man ka-skilled ang manlalarong ito, close to impossible nang mapansin siya ng kahit na isang NBA team. Noong 2022 nga nag-declare na ito para sa draft, pero wala rin namang nagka-interest sa kanya. But despite this, hindi dapat mabawasan ang respeto natin sa kanya bilang isang atleta. Dahil hindi natin maitatanggi na for his size, alien ang skills na pinapamalas niya. Mas maliit pa nga siya kay Kevin Hart at sa average height ng mga Pinoy. Pero nakikipagsabayan siya sa mga elite na atletang hindi hamak na mas gifted sa kanya. At elite na atleta baka mo? Ito pa ang isa na si Tyrion Denson, ang 6'8", 300-pound na point guard, naka-frame ni Shaq, pero ka-handles ni Kyrie. Ang unique na skillset nga niya ngayon ang nagbigay sa kanya ng moniker na Baby Escalade. Tribute sa End 1 legend na si Troy Escalade Jackson. At rightfully so, mabilis din gumawa ng ingay ang batang ito mula high school hanggang kolehiyo. Sino ba naman kasi ang hindi maiengganyong panoorin mag-basketball ang higanting ito? Magaling na, nakakaaliw pa. At hindi mo nga malaman kung saan niya hinuhugot ang liksi at bilis sa kabila ng bigat ng katawan niya. Kaya kapag nag-umpisa na itong mag-crossovers, i-ready mo na ang camera. Dahil kung di man niya mapagbagan depensa gamit ang ball handling skills niya, kawawa naman ang bantay niya kapag namuwersa at nangaldag na siya. At kung yan ang makikita mo, parang unfair na talaga nakabracket niya ang mga batang ito. Loob at labas kasi parte ng arsenal ni Baby Escalade. Magsag ang depensa, titirahan ka ng harap-harapan. Mag-overplay ka naman, masusunog ka gamit ang kanyang ball handling at crossovers na suma-sidestep pa paminsan-minsan. At kung sentro naman ang kailangan ng koponan, kaya rin niyang gampanan yan. Tumambay lang siya sa loob, yun lang ang kailangan. Dahil mapa-offensive rebound o drop pass man, siguradong 2 puntos ang katumbas niyan. Alam kong masyado pong maaga para ma-hype sa manlalarong ito ngayon. Pero masisisi niyo ba ako kung ganito nakasuwabe ang galaw ng bakulaw na ito? Sa ngayon, 20 anyos pa nga lang si Denson at naglalaro sa Edward Waters University sa NCAA. At yan, ang tatlo sa mga pinaka-unique na basketballista sa buong mundo. Ikaw, meron ka bang kilala o napanood na Yun mga ka-idol, yun ang tatlong unique na gumawa ng ingay sa mundo, na lalo na sa paglalaro ng basketball mga ka-idol. So, ngayon lang nakakita ng putol mga ka-idol na naglalaro ng basketball, no? So, yun yung last natin mga ka-idol na nasabi ni Idol Chad TV ay may pag-asa pa yung makapasok sa NBA mga ka-idol, no? So, yun, sana nagustuhan yung video natin. So, paki-like naman ha, dahil nakaabot kayo dito. Maraming salamat mga idol. See you next vlog mga idol.